Dahil dyan, Dahil dyan. kakausapin na po natin ang isa sa defense lawyer ni Vice President Sara Duterte. Siya po ang Deputy Spokesperson ng Defense Prosecution Team, si Attorney Justin Nicole Goulart. Attorney, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning! Good morning. Good morning, Robert. Good morning po, Ma'am Doris. Opo. Good morning Opo. din po sa mga televiewers niyo po. Magandang Alright. umaga po. Si Robert andun doon kahapon. Sabi ko nga lagi, kulang na lang ay maging senator judge na rin to si Robert. Pero sa mga kagaya ko na wala naman doon at hindi talaga tuloy-tuloy ang pagtutok doon sa proceedings kahapon. Ano sa palagay ninyo ang tumatak Ayan. doon at lumabas ang takeaway natin doon sa Cross-examination ni Attorney cross-examination. Christine Yan. Yes. Pasensya na po if mag-iingat po ako sa pagsagot niyan. Opo. Kasi if naalala nyo kahapon, kaka-remind lang po ng presiding officer Opo. ng sub judice rule. Pero kung nakita nyo naman sa cross-examination ni Attorney Ferrer, yung punto lang naman po dun is to test the credibility of the witness and the testimony of the witness. Now, I will not go further po kasi nga po, nag-iingat po kami ngayon. At nakita nyo naman po, nag-iingat yung depensa sa mga topics na ganito. Ayaw ko na lang po magsabi ano po yung highlights. I think bawat Pilipino ay may karapatan kung ano sa tingin nila. Ito po yung highlight kahapon. We respect that and that's really the political aspect of the impeachment trial. Oo. Kasi partner and Attorney Justin, more than dun sa awayan kasi ng dalawang abogada na lumutang. Oo. Siyempre, kumbaga kung color ang titingnan mo, Correct. ang mas dapat natin tinitingnan din yung sustansya na nakuha mula sa pagpipresenta Tama. ng state auditor. Doon sa it's a fact naman, lumabas kahapon, ang presiding officer mismo ang nagtanong partner na so far, kung doon sa mga pinag-uusapan nating notice of disallowances Yun, sa Vice yun. President, wala pang finality ito. Hindi pa final na naging desisyon ito at under appeal. Tama po ba, Attorney Justin? Yes, tama po siya. Meron kasing iba na under motion for reconsideration, under appeal. Meron ding iba kasi per quarter 'yan, 'di ba? Yung notice of disallowance. Opo. Meron ding iba na may period pa to appeal. I think this was discussed to the press ni Attorney Michael Poa na may 180 days pa. So tama po na wala pa pong final finding si COA. That is a correct finding at yan naman po ang naging klaro kahapon. Opo. Pero sa palagay ninyo, attorney, kagaya ko, sabi ko nga hindi ako tuloy-tuloy nakakapakinig, nakakapanood. Yung ordinaryong tao po, si kumari kong si Barbie, partner naglalaba. Ang social naman ng pangalan na kumari mo, Barbie? Barang ang sabi Si nga niya. Aling Oo, Barang. Si Aling Barang yan sabi ni Alvin El Chico. Hindi siya tuloy-tuloy na nakakapakinig. So, kumbaga utay-utay ang impormasyon na nalalaman niya. At sumisentro po yung kanyang yung tumatatak sa kanya ay yung kumbaga yung optics. Kung ano yung mga magagandang pinagsasabi or away na ito, sabong na ito. Yung ganun po ba, attorney, ay dapat nating tawag to, ito ang ating binabantayan? Magandang punto po 'yan, Ma'am Doris, no. And I think people should always ang dapat bantayan ng mga tao is really the substance, yung merits po ng kaso, kung yung ebidensyang nilalatag at yung mga depensang nilalatag, pati no yung mga akusasyon, no. At tignan po natin kung ano ba talaga ang katotohanan. Now, alam naman po natin yung mga Pinoy mahilig sa mga kwento, yung mga for lack of better term, marites at to put spices. Opo. Pero ito po yung position namin sa depensa. Yung paglilitis na ito, hindi po kasi tungkol sa aming mga abogado. It should never be about us lawyers, regardless of who you are. This should always be about the merits po. Kaya po kami, if you look, we just do our job. We respect the impeachment court. At ito po yung hiling ko sa mga tao, no, sa taong bayan. Wag po natin masyadong bigyan ng tugon or bigyan ng focus yung mga nangyayaring tension or mga exchanges between lawyers
tingnan po natin at busisihin po natin bakit nagkaganon, bakit may tension, di ba? Ano yung pinag-aawayan nila? Anong ebidensya ang dinidiscuss nila? Now, of course, I am not naive that people will always be tempted to, focus sa Oo, totoo. mga drama. For a lack of a better term, I'm sorry. Mas I'm sexy not daw looking yun for eh. a Mas better sexy, Oo, oo. pero kasi Ganyan tayo mga Pinoy eh. Pero yun nga, Oo. yung hiling ko, tignan po natin yung ebidensya. Tignan po natin whether napresenta ba siya, whether na-challenge ba siya, tignan natin yung depensa, tignan natin yung akusasyon. Yan dapat yung focus natin. Kasi ito yung important na constitutional system natin that seeks accountability and whether there is really accountability that needs to be sought, di po ba? Opo, tsaka totoo din naman, Attorney Justin and partner, di ba? More than sa awayan ng mga Yan. abogado ng defense and Oo. prosecution, ang magpapa-guilty or not guilty kasi yung ebidensya, partner. Tama. On Doon lang how tayo you presented, di ba? Oo. Yung witnesses, yung Mga iyong dokumento mo. dokumento. Oo. Doon tayo yun ang batayan talaga. Hindi yung ingay, not the noise. Oo. Pero Attorney Justin, why is there a need or bakit kinailangan pa pong tumayo ng lead counsel po ninyo ni Oo. Attorney Sison para kunin yung atensyon ng impeachment court, especially doon sa pagpopose ni Attorney Ligutan? Hindi ba pwedeng palampasin na lang yun para hindi doon ang focus natin? O kita mo na, hindi ko alam na tumayo pala si Attorney Sison. O, di ba? Yeah. Just to address that point, no, I think what Attorney Sison did was really to clarify the record and really to call out an act of a lawyer outside the impeachment court. Balikan po natin saan to galing, di ba? Dito galing po kasi to sa exchange ni Attorney Kapunan at ni Attorney Ferrer nung nag-object si Attorney Kapunan sa cross-examination ni Ferrer. And if you remember, may part kasi na nag-object si Attorney Kapunan. I'm not verbatim, no, so I hope people can just revisit this. And forgive me if I am putting some words, wrong words in the mouth of Attorney Kapunan. But in my own words and in my own understanding, nag-object po si Attorney Kapunan. Sinabi niya, the witness is still answering, di ba? Kasi ang ginawa ni Attorney Christine noon, nagtanong siya kay presiding officer if pwede po bang sabihin i-compel yung witness or i-directa yung witness na mag-answer ng yes or no. Yes or no. 'Di ba? Tapos ang ginawa kasi ni Attorney Kapunan, gumawa siya ng isa pang objection. Sinabi niya hindi bawal kasi yung misleading, 'di ba? Now, ito yung take ko sa nangyari. Sa korte kasi nagkakainitan kasi yung mga abogado, maraming iniisip yung mga abogado, at sa tingin ko naman feeling ko, and this was the point that was raised by Attorney Sison, Attorney Ferrer never at an instance said that misleading questions are allowed. Alam mo po naman yan ng lahat ng abogado. At tama naman po yung post ni Attorney Ligutan. Lahat ng abogado alam na bawal yung misleading yung cross-examination. I think the issue on the part of the defense was it was being framed that it was as if, no, na sinasabi ng depensa na pwede po yung misleading question. But if you recall lang po, yung basically sinasagot ni Attorney Ferrer is pwede mo naman pong i-compel yung witness to answer a yes or no question. At if nakasubaybay po kayo, nakikita naman po natin si presiding officer, di ba? Pag tingin niya yung witness hindi talaga nagre-respond directly, siya sa magtatanong. tanong ng depensa, sasabihin niya, please answer directly. Oo. 'Di ba? Oo. Yan yung first option niya eh. Please answer directly. Tapos pagkita niya na hindi ayaw pa rin magresponda ng witness ng prosecution sa mga tanong ng defense ng yes or no, siya na po yung nagtatanong. Ayun. 'Di ba? Yan po yung kaya ginagawa niya eh. Oo, kaya Ganito pa kasi yan. go Pero ahead. I think in the heat of exchange, nangyari yon. Now, as to the reason why Attorney Sheila stood up, I think it was really clear, making the record clear and calling out a behavior of a prosecutor, no? Making statements that may mislead the public as to what the defense is doing. Alright. And this, at alalahin po natin na meron pong Section 13, if I'm not mistaken, of Resolution number 39, na ito po yung sub judice rule version ng Senate rules. So I think it was just more of, raising that point. Kasi kami po sa depensa, kitang-kita nyo naman, we don't post anything in social media.
we respect we respect the prosecution, but our take is always we respect the institution of the impeachment court, and anything revolving around the impeachment, the merits of the impeachment should not be discussed outside the impeachment court. Other people can do that. Welcome po yung taon bayan na gumawa ng sariling mga diskurso. Pero kami po, bilang abogado po kami, part po kami ng proceeding, we really avoid. Kaya po, palagi nyo kaming nakikita na humihingi ng pasensya, sorry po sa media, kasi alam naman po din namin saan nanggagaling yung media, pero hindi lang po talaga namin masagot dahil sa sub judice rule. Opo. So, attorney, having said that, ibig bang sabihin yan ay medyo hindi naman pinapatutsyadahan o nire-remind nyo ang inyong mga kapwa abogado dyan sa impeachment trial na yan na this is not the time for grandstanding? Okay. Allow me to respond that, no, because I don't also want to cast aspersions to the prosecution, no. With all due respect to their lawyers, both public and private, sa tingin ko naman po ay ginagawa lang po nila yung trabaho. So, I will not cast aspersions whether their intent to do certain things is to grandstand. Oo. Simple lang po, Ma'am Doris, yung hiling ng depensa. Yung proper decorum lang po Ayun. sa korte at pagrespeto ng proseso ng impeachment court. Alright. Now, we say this, alam naman po natin yung magkakainitan tayo sa korte. Trabaho po, di ba? Sila Ayun para sa nga. prosecution. Totoo naman yan. Kami sa depensa, ginagawa lang po namin yung trabaho. Pero wag po nating pabayaan na we go beyond that, you know? At the end of the day po, pagkatapos ng impeachment trial, mga panyero-panyera pa rin po kami. At even at the most basic, kapwa-tao po, 'di ba? So Correct. respeto lang po. Sa loob ng trial po, pwede kayong magkainitan, ganyan po talaga yung mga abogado. That's basic. Pero sa labas po, wag po nating dalhin sa labas yung mga nangyayari sa Walang loob. personalan, kumbaga. Tama po, Oo. Ma'am Doris. Paglabas ng korte, wala na kayong ginagawa, relax na. O di mag-inuman tayo sa tapat, di ba? Mali! Inuman lang pa talaga, partner. Minsan bago naman mag-start yung kanilang hearing, makikita mo naman yung Oo kabilaang naman, side. oo. Si Attorney Sison tatawid sa prosecution, Oo. meron from prosecution tatawid sa defense para mag-uusap sila prior. Pero Attorney, dahil sa nangyaring ito, mas nakikita ba natin na posibleng mas mahirapan tayo pagdating sa stipulation? Parang, ganyan, ginaganyan Ano nyo ibig kami. sabihin nun, Hindi partner? namin papayagan, hindi namin tatanggapin yung mga ebidensya nyo na yan. yun Hindi sila ba yun? magkakasundo na, sige, wag na natin question yung vote. Magmamatikasan, ganyan. I don't think so naman, no. Okay. Again, Robert. Sorry. I'm really sorry. Opo, Sir opo. Robert, reasonable naman po yung depensa, no? If naalala nyo po, yung sa stipulations, marami po kaming stipulate doon. Mhm. 'Di ba? Pero yung focus of course nangyari sa ARs kasi hindi kami nag-stipulate. Oo. Now, meron pong rason kasi pag hindi kami mag-stipulate, di po ba? At nakita nyo naman po, hindi naman po na-delay yung proceedings. Napagpatuloy naman po yung pagpresenta kay Auditor Camposano, no? So, yung Del Campo, sorry. Yung point namin is, just because that happened, that will not result to us saying na hindi na kami mag-stipulate, we will no longer be reasonable. Kami sa depensa will remain to be reasonable. Titignan po natin. Kung wala naman po kaming objection, wala kaming reservation, we will stipulate. Pero ito po yung dapat unawain ng publiko. May rason po kasi pag ginagawa yung depensa ang isang bagay. At and just to clarify, no, this is not even delay. We're not even trying to delay kasi we've been trying our best to accommodate anything that the prosecution tries to do para mapabilis yung proseso. Pero syempre, there are lines we don't cross. Especially if it entails yung mga rights na po ng kliyente namin, yung vice presidente. Hindi naman po pwedeng na papayag lang po kami, pero may delikado na po para sa delikado Sa na po client. para sa vice presidente kasi may mga depensa na
or mga objection na hindi na kami ma-raise, di po Oo. ba? Oo, tsaka in fairness partner sa defense, Oo. kapag nagko-cross-examination sila, hindi naman sila one to sawa. Si Attorney Powa, talaga. sige, parang 1 hour lang din ang merong, ginugugol. limit. Mabilis lang din sila, hindi naman dragging Oo ika nga, nga, ano, oo yung nga. pag At tapos dumadating dun sa technical na nag-tune out na yung mga tao. oo, kasi oo. hindi na maintindihan. pero yun yung kailangan kasi yun yung Yan ang inahanap ilalabas eh. di ba? Oo, tama. Oo. Paano yan, Attorney Jacin? Mas tatahimik pa kayo ng konti yan. Hindi na nga kayo nakaka